So nag-imbita ng mga kasabwat niya. Isasamo na siguro mga kababayan yung mga evil spirits. Di ba niya Mr. Maravillas? Dapat Holy Spirit. Evil spirit na po. Kasi ang gusto nilang protektahan si Sara Duterte na nagbanta sa Pangulo. Kung hindi guided by the evil spirit mga kababayan, ano yung tawag mo dyan? Gusto nilang i-shield. At sa Kasibato, tinatakas nila na akusado sa crimes against humanity. Hindi po Holy Spirit ang guide nila, kundi evil spirit na malinaw. At ngayon mga kababayan, ang sabi, si Chis Escudero babalik bilang Senate President. Yan ang tinutulak nila, mga kababayan. Kasi palakas ng palakas ang panawagan. Grabe ng pressure kay Alan Peter Cayetano to resign. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko po kayo sa galawan doon sa Senado. Kasi una, after na magkudita si Alan Peter Cayetano, ang sabi, after na i-declare na vacant yung lahat ng mga committees mga kababayan, si Robin Padilla, plano daw, mga kababayan, na ipalit as Chairman Committee on Education. What? Ipapalit, mga kababayan, kay Senator Bam Aquino na graduate na summa cum laude at valedictorian. Talaga niya, Mr. Maravillas, pag salaula na sa Senado, sinalaula, binaboy. Tapos ngayon, ang latest na balita, si Alan Peter Cayetano mga kababayan, nag-imbita rin para sa inasimbol po yung mga kasabwat niya, mga kasapakat niya na mga religious leaders to counter the prayer mass na ginawa ng House Prosecutors kahapon. Ayan inasimbol niya ngayon sa isang fellowship luncheon. Prayer meeting, prayer gathering, sabi dito sa report ng GMA News 22 minutes ago. Sa gitna ng ugong ng panibagong Senate ko, nag-imbita si Senate President Alan Peter Cayetano ng religious leaders sa Senado para sa isang prayer gathering. So nag-imbita ng mga kasabwat niya. Isasamo na siguro mga kababayan yung mga evil spirits. Di ba niya Mr. Maravillas? Dapat Holy Spirit. Evil spirit na po. Kasi ang gusto nilang protektahan si Sara Duterte na nagbanta sa Pangulo. Kung hindi guided by the evil spirit mga kababayan, ano yung tawag mo dyan? Gusto nilang i-shield. At sa Kasibato, tinatakas nila na akusado sa crimes against humanity. Hindi po Holy Spirit ang guide nila, kundi evil spirit na malinaw. At ngayon mga kababayan, ang sabi, si Chis Escudero babalik bilang Senate President. Yan ang tinutulak nila, mga kababayan. Kasi palakas ng palakas ang panawagan. Grabe ng pressure kay Alan Peter Cayetano to resign. So itutulak nila uli, mga kababayan, hoping na it is acceptable, si Forthwith Chis Escudero. Forthwith archive. Hindi po, trial shall forthwith proceed. 6 months. Tapos na-archive. Yan ang report ng Billionaire News mga kababayan 4 minutes ago. Senator Francis Escudero and at least 3 other senators were supposedly prepared to abandon the Senate majority bloc and join the camp of former Senate President Vicente Soto III in a fresh leadership realignment aimed at unseating Senate President Alan Peter Cayetano
from the chamber staff post. So magkukodita sila. Ulit, mga kababayan. So mangyayari na si Alan Peter Cayetano, tulad ng ating sinabi kanina, ididethrone si Camilo Osias bilang shortest serving Senate President, 13 days. Siya 7 days lang. Iyon ang mangyayari. Yan si Camilo Osias, 13 days. Camilo Osias served 2 terms as Senate President. His first term was April 17 to 30, 1952, which only lasted for 13 days before he was replaced by Eulogio Rodriguez. Pag natanggal, mga kababayan, mamaya 3 o'clock magkukonvene sila. Mga kababayan, once natanggal si Alan Peter Cayetano, 7 days lang siya. O di ba, mga kababayan? Sinalaula kasi nila yung Senado. Imagine, dineclare, mga kababayan, lahat ng mga posisyon, ng mga committee chairmanship as vacant. At ang plano nila, mga kababayan, iwan ko kung matuloy, na si Robin Padilla ipalit kay Bam Aquino bilang chairman ng Committee on Education na isang cum laude valedictorian graduate. Ano nang mangyayari nito sa edukasyon ng ating bansa, mga kababayan? Di ba? Sa kakashield nila kay Sara Duterte, kung ano-ano na lang ang kanilang naiisip, at ngayon, masama ang balak nila. Siguradong ganun pa rin ang posisyon ni Chis Escudero. Forthwith, dismiss. Ginawa na niya, mga kababayan, noon na naging archive na lang kasi hindi pumayag po, mga kababayan, si Tito Sen. Pero parehas pa rin, hindi, mga kababayan, nangyari yung trial kay Sara. Pinabalik doon sa sa House of Representatives. Ngayon, kaya rinifile, di ba yun ang nangyari? Yung impeachment, uulitin nila, mga kababayan. Huwag na tayong papayag. I-lockdown natin ang Senado. Pupunta din kami ni Mrs. Jan sa Senado para makisama, sumama sa mga protest, at magdadala po ako ng pisi ng kalabaw para yung pambababoy nila, literal nating gawin sa kanila. Kalad ka rin natin itong mga hudas na senador, gapusin natin ng pisi ng kalabaw na parang baboy, si Alan Peter Cayetano o kung hindi si Chis Escudero. Pag hindi sila umayos, tapos ipakain natin sa hantik, then mga 2 hours na kinakain ng hantik, para matuto sila, iulog natin sa Ilog Pasig para mahimasmasan. Ano po? Yan ang gagawin natin kasi matindi ang kanilang pagbabalahura, pambabastos dyan sa Senado. Kaya po, sumadsad ang ratings ng Senado. Trust ratings nasa 29% na lang, mga kababayan. 52% yung Congress. Ang approval ratings, ang ating Pangulo, the highest official na may approval ratings na pinakang mataas, top siya, 59%. Madaling sabi, galit na po ang ating mga mamamayang Pilipino. At sasama ako sa galit ng ating mga mamamayang Pilipino para bigyan ng leksyon itong mga balasubas na senador ni Digong at Sara Duterte. Imagine, ipapalit kay Bam Aquino, pati yung edukasyon, mga kababayan. Sinasabotahin nila. Si Bam Aquino, graduate summa cum laude. Yan Bam Aquino graduated summa cum laude from Ateneo de Manila University, 1999. He earned a Bachelor of Science degree in Management Engineering, finishing as class valedictorian and serving as President of the University Student Council. Ganon katalino. Tapos ang ipapalit ninyo, plano ninyong ipalit, pambababoy talaga.
Si Robin Padilla daw, mga kababayan, yan o, Bam Aquino out, Boy Silly, itatalaga bilang bagong committee, chair ng Basic Education. Kinumpirma ni Bam Aquino na hindi na siya chairperson ng committee matapos ang malawakang reorganisasyon kasunod kang pagpapatalsik sa dating Senate leadership at pagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Aquino na hindi raw dapat matigil ang laban para sa edukasyon dahil lang sa politika, ngunit para sa maraming netizens, mahirap iiwalay ang politika sa bagong appointment na ito. Marami ngayon ang nagtaas ng kilay kung bakit si Robin Padilla na kamakailan lang ay naging sentro ng katatawanan matapos ang kanyang snowflake moment sa Senado, kung saan inakusahan niyang sinigawan siya ni Kiko Pangilinan ang posibleng mamuno sa committee para sa basic education. Payag kayo sa ganong sistema ng pambababoy nila, mga kababayan. Pati yung edukasyon ng ating mga kabataan, idadamay nila. Si Robin Padilla pa talaga ang pinili ninyo na para maging chairman, ang pinalitan ninyo, summa cum laude. Anong klaseng mga tao kayo? Ito nag-announce si Bam Aquino po, panoorin natin. Mga kababayan, magandang araw. Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay nyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Nabuo ang 10-year National Education Plan kasama ang EDCOM 2 na kung susundan at puponduhan lang ay makapagliligtas sa education crisis ng ating bansa. Naipasa ang pinakamalaking education budget sa kasaysayan ng Pilipinas at 1.34 trillion pesos. Nakalaan ang 67 billion pesos para sa libu-libong dagdag na classroom. At naipalawak ang isang national feeding program na sisiguro na malaman ang tiyan ng mga nagugutom na estudyante. Nabigyan ng bilyong-bilyong pisong dagdag suporta para sa milyong-milyong college students. Pero alam po natin na hindi pa rin to sapat. Simula pa lang sana ito at marami pang kailangan gawin. Yung mga reforma sa K-12, ang School to Employment Program at ang School Safety Act laban sa bullying at marami pang iba. Pinakita po natin na kapag sineseryoso, may sense of urgency at kapag sinasantabi ang away politika, mabibigyan ng solusyon ang krisis sa edukasyon. Kita ninyo, mga kababayan, yung pagsalaula nila sa Senado, dinamay nila pati yung ating mga kabataan, yung future ng ating mga kabataan. So kung ang akala, mga kababayan, ng iba, ng publiko, na malaking pagkakamali ang pagiging DepEd Secretary ni Sara Duterte, mas dapat tayong mabahala ngayon sa posibilidad na sabi si Robin Padilla ang ipapalit as Chairman Committee on Education. Mula sa kawalan ng academic competence, blind loyalty sa Duterte camp, pagiging sangkot sa umano'y obstruction of justice, pinatakas po si Bato, hanggang sa kanyang theatrical, emotional na estilo ng politika, mga kababayan. Siga-siga lang ang alam, lumalabas ng paglalagay kay Robin Padilla sa Education Committee, hindi lamang po insulto sa mga guro at mga estudyante, kundi isa ring malaking pambabastos sa mismo pong konsepto ng edukasyon. Parang ginagawang action movie at comedy. Skit ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Mga kabataang Pilipino, mga kababayan. At kung si Sara ay binabatikos dahil sa kawalan ng direksyon sa DepEd, ano pa kaya si Robin Padilla na kilala sa theatrics, emosyon,
at political fanaticism. Sabi ni Robin po sa isang interview, proud na proud siya, kahit anya sunugin ninyo ako, mangangamoy ako Duterte. Ganon mga kababayan. Sa yung hahawak sa committee mga kababayan, na dapat po pinamumunuan ng taong may lalim tulad ni Bam Aquino. Summa cum laude, valedictorian. May lalim, talino at kredibilidad sa akademya. Si Padilla mga kababayan, wala pong sapat na educational background, policy expertise o karanasan sa pagpapatakbo ng educational institutions. Ang edukasyon mga kababayan, ang Committee on Education, hindi po siya fan club, movie, or movie set, o teleserye production. Ito po yung committee na humaharap sa learning crisis, teacher shortages, classroom backlog, pagbaba ng literacy, curriculum reform, digital learning gaps. Ngunit sa halip po na education expert, isa pong action star na kilala sa emotional outburst at political theatrics ang gustong iluklok sa Committee on Education. Ang tanong mga kababayan, paano maunawaan ni Robin Padilla ang curriculum standard? Curriculum standards, education financing, teacher development, learning assessment systems. Kung wala naman siyang pinakamalalim na competence mga kababayan sa sektor, ito po mga kababayan ang dahilan kung bakit maraming mga guro at mga education advocates ang nagtatanong, ginawa na bang sitcom ang Senate Committee on Education na natiling matinding taga-pagtanggol si Robin Padilla ni dating DepEd Secretary Sara Duterte sa kabila ng kabilang batikos laban po dito. Tandaan po natin, ang termino ni Sara Duterte sa DepEd binatikos dahil po sa kawalan ng educational reforms, confidential funds controversy, misplaced priorities. Imagine kung ano yung mga nakakatulong po sa edukasyon tulad ng mga visual aids, pinatanggal. Pinagpapatanggal ni Sara Duterte kung ano yung nakakatulong, kaya nga visual aid. Ibig sabihin, nakatulong. Pinatanggal lahat ni Sara Duterte. Palibasa wala man siyang expertise sa trabaho. So nandun yung pagbaba sa quality ng edukasyon mga kababayan. Ngunit, imbes mga kababayan manindigan para sa mga estudyante at guro, mas pinili ni Robin yung political loyalty kaysa po accountability. Kaya po lumalabas yung malaking tanong, paano aayusin ni Robin ang sektor ng edukasyon, kung siya mismo ang pangunahing nagdidepensa sa mga pagkukulang nito? Next mga kababayan, si Robin malinaw na siya yung tumulong sa isang pugante. Lumalabas sa mga aligasyon na si Robin Padilla ay tumulong sa pag-escort kay Bato de la Rosa para makaiwas mga kababayan sa pagpapatupad ng warrant, ICC warrant sa crimes against humanity kinakarap ni Bato de la Rosa. Totoo man o hindi, sa legal conclusion mga kababayan, ang political optics nito ay napakabigat. Kasi po, paano magiging credible ang leader ng isang education committee? Ang isang politiko na iniugnay sa obstruction of justice, pagtatakip, pagprotekta sa kapwa politiko. Ang edukasyon po ay nagtuturo ng rule of law, ng accountability, civic responsibility, at respeto sa proseso. Ngunit anong leksyon po ang ibibigay po ng isang leader na tila inuuna pa ang kanyang political loyalty kaysa legal accountability? He teaches lawlessness, mga kababayan, not education. Isa sa pinaka
kilalang legislative agenda, mga kababayan, ni Robin Padilla ang pagsusulong ng medical marijuana legalization. Bagamat may medical discussion dito, mga kababayan, hindi maikakaila na kontrobersyal pa rin ito, mga kababayan, sa malaking bahagi ng publiko. Ang problema, mga kababayan, habang naghihirap ang mga paaralan dahil sa kulang na classroom, mababang reading comprehension, kakulangan sa libro, underpaid teachers, tapos ang isang magiging education chair, mas kilala po sa marijuana advocacy kaysa po sa education reform agenda. Payag kayo sa ganon? Ito po ang dahilan kung bakit maraming mga magulang ang nagtatanong, nasaan ang malinaw niyang educational vision para sa ating mga kabataan? Isa si Robin Padilla, mga kababayan, sa kilala bilang pinaka-agresibong tagapagtanggol ng Duterte-style politics. Ang problemang nakikita po dito, ang edukasyon ay nakatayo sa disiplina, respeto, professionalism, critical thinking, civility. Ngunit, ang kulturang matagal nang iniugnay sa kampo ng mga Duterte, pagmumura, pananakot, emotional theatrics, hostility toward critics. So kapag ang leader ng Education Committee sa Senado ay produkto po ng ganitong political culture, ano ang magiging epekto nito sa moral direction ng ating edukasyon? Paano po magiging ehemplo sa ating mga kabataan ang isang leader na mas kilalang or kilala sa blind fanaticism kaysa po sa intellectual leadership? Marami, mga kababayan, ang nakakatanda sa mga nakasagutang emosyonal ni Robin Padilla laban po kay Senator Kiko Pangilinan. Sa halip, mga kababayan, na policy-based discourse, madalas po ay nauwi sa theatrics, personal attacks, at emotional reactions. Ang Education Committee, mga kababayan, sa totoo lang, nangangailangan po siya ng isang tao na marunong sa diplomacy, intellect, policy depth, academic seriousness, mga kababayan. So ang kinabukasan po ng milyon-milyon nating mga estudyante, hindi dapat siya pinapahawak sa isang leader, sa isang tao, na mas mahusay pa na magtampo kaysa, mga kababayan, gumawa ng konkretong education policy. Ngayon, bakit po hindi siya karapat-dapat sa edukasyon? Ang pinakamalaking problema ni Robin Padilla bilang posibleng education chair, hindi lang po, mga kababayan, kakulangan sa expertise, kundi wala man po siya na pinapakita na intellectual seriousness na kinakailangan para mamuno sa sektor ng edukasyon. Sa panahon, mga kababayan, na bagsak ang Pilipinas sa reading comprehension, math proficiency, global education rankings, ang kailangan po ng bansa, sa totoo lang, education reformers, mga policy experts, mga academic thinkers, mga visionary leaders. Yon ang kailangan. Ang Education Committee, mga kababayan, di dapat gawing extension ng Duterte propaganda machinery. Dapat po itong pamunuan ng taong may kredibilidad, competence, integrity, may tunay na malasakit sa kalidad ng edukasyon. Ito pong plano nila. Ito yung tunay na insulto sa ating mga guro at mga estudyante. Habang ang ating mga guro ay overloaded po, underpaid, overworked, habang ang ating mga estudyante hirap na magbasa, hirap sila sa math, kulang sa mga classrooms. Ang sagot ng Senado, Robin Padilla para sa Education Committee. Payag kayo?
Ito mga kababayan ang totoong dahilan kung bakit marami sa ating mga mamamayang Pilipino ang naniniwalang ginagawang political circus ang sektor ng edukasyon. Mismo ng buong Senado, political circus na po. So ang masakit, ang mga tunay na eksperto sa edukasyon ay naitatabi habang ang mga celebrity, politician na wala man pong sapat na competence ang binibigyan ng pinakamahalagang posisyon po, yun ang nakakalungkot. So kung si Sara Duterte ay naging simbolo ng incompetence sa DepEd, si Robin Padilla po ay isang banta na gawing action comedy ang mismong Committee on Education sa Senado. Hindi kailangan po ng edukasyon ng artista sa eksena. Ang kailangan nito, leader na may utak, may lalim, at sa katunay na kakayahan na iahon ang kabataang Pilipino mula po sa krisis ng edukasyon. Tama po? Grabe na po ang nangyayari sa Senado. Grabe na ang pambabastos nila. Grabe na ang pambababoy nila. Sinalaula, sinira na nila mismo yung Senado. Huwag po tayong papayag mga kababayan. O feel na mga kababayan ni Alan Peter Cayetano na matatanggal siya. Yan latest ngayon, 5 minutes ago. Sabi niya, "What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida." Deserve mo yan, Alan Peter Cayetano. Congratulations bilang papalit kay Camilo Osias. So ikaw na ang magiging shortest Senate President na umupo sa history ng Pilipinas. Di ba? 7 days. Si Camilo Osias, 13 days. O ikaw na. Congrats in advance. Mamaya, tingnan natin, abangan natin mga kababayan. Yan the Senate President with the shortest term, Camilo Osias, 13 days. Mamaya, si Alan Peter Cayetano ang papalit sa kanya. Madidethrone ito sa history. Yan kasi, suwapang. Yan. Ang makuha mo, Alan Peter Cayetano. Yan Escudero returning as SP, sources say, number reached to replace Cayetano. Talagang gumagalaw sila para protect Sara. Yan lang ang nasa isip nila. Proteksyonan si Sara para hindi mabuking. Yung nasilip ng AMLAC na 6.77 billion. Ganon sila kalala mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito ni Yoli Tan. Isa po siyang ovarian cancer survivor. Sabi po niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya. Immune system booster trusted by survivors. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. Ayan yung kanyang online selling. Pwede kayong manood sa kanya every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.